nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ilang lalawigan sa Mindanao isinailalim sa signal number 2 ng bagyong Pablo. Mga apektadong lugar kanya-kanyang paghahanda. Mimina, pinasususpindi na rin ng NDRRMC sa Compostela Valley dahil sa bagyong Pablo. Ihinto muna yung pagmimina dahil pag-uulan ay may posibilidad na mag-landslide. Mga government employee, wala na hong aasahang aumento sa sahod sa 2013. Pakikipagpulong ni Pinoy sa mamambabatas. Magandang senyales ayon sa mga pro-RH Bill Solon. Sa ibayong dagat, mga rubber tree grower sa Puerto Princesa isinalang sa training. Sa negosyo, patay sa bumigay na tunnel sa Japan. Umakyat na sa ibayong dagat mga sama, umakyat na po sa 8. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen! Ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Lunes ngayon, Desyembre 3, 2012 na ho tayo. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCRC 873 RMN Legazpi, DXIC 711 RMN Iligan at DXMY 729 RMN Cotabato. Live international via www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. RMN News Nationwide. Mga kasama, itinaas na rin ang signal number 2 sa lalawigan ng Surigao del Sur at northern part ng Davao Oriental dahil sa bagyong Pablo. Sa interview ng RMN kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, bagamat bahagya pong humina at bumagal ang bagyong Pablo, patuloy pa rin itong nagbabanta sa Visayas at Mindanao, kung saan mas malakas pa ito kaysa sa bagyong Sendong noong nakaraang taon. Namatano yung sentro ng bagyo, 700 kilometers timog silangan ng Hiratuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 210 kilometers per hour.
Tama po yun. In terms of yung strength ng hangin, mas malakas po ito kaysa kay Sindong dahil kasalukuyan itong bagyong Pablo ay may taglay na malakas na hangin na abot ng 175 kilometers per hour at bugso na abot ng 210 kilometers per hour. Bahagya nga humina ito, subalit nanatiling malakas pa rin po. No? Kumikilos si Pablo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 24 km per hour kung saan ay taglay nito ang heavy to intense rains. So 20 hanggang 30 millimeters per hour. Inaasahan naman anya na maglalandfall si Pablo bukas, araw ho ng Martes, bandang alas 8 ng umaga sa Hinatuan o Surigao del Norte. Signal number 1 sa ngayon ang Siquijor, Bohol, Biliran, Camotes Island, Southern Leyte, Eastern Samar, Western Samar, Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, Agusan del Norte at del Sur. Ang rest of Davao Oriental at del Norte, kabilan rin ng Samal Island, Compostela Valley, Bukidnon, Misamis Occidental at Oriental, Camiguin, Lanao del Norte at del Sur. RMN Nationwide Report. Ikot muna tayo sa buong bansa. Ang Misamis Oriental Blue Alert dahil sa bagyong Pablo. Ilang residente nagkusa na hong lumikas doon. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Itinaas na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang Misamis Oriental sa Blue Alert level. Ito matapos ang pagpasok ng bagyong Pablo sa Philippine Area of Responsibility kagabi sa Hinatuan City, Surigao del Sur at itinaas sa signal number 1 ang Misamis Oriental. Ang pagdeklarang Blue Alert level ay nangangahulugang voluntary evacuation para sa mga residente, lalo na yaong mga nakatira sa flood-prone areas. Sa Cagayan de Oro, bagamat hindi pa idineklara ng CDRRMC na Blue Alert level ang lungsod, ay may nagkusa ng lumikas sa mga matataas na lugar at evacuation centers kagabi, habang ang iba nagsimula namang magbalot-balot ng kanilang mga gamit. Posible umanong mamayang hapon na itataas sa Blue Alert level ng ang Cagayan de Oro, ngunit ngayong umaga ay nakatakda munang ideklara ni Mayor Vicente Imano na walang pasok sa lahat ng mga level ng paaralan sa lungsod. May 30 evacuation sites na ring nilikha ang CDRRMC para sa mabilis na evacuation panahon na tumama ang bagyo. Nasa City Tourism Hall naman ang command center kung saan na ito tayo ngayon para sa centralized information dissemination. May nakastanda na rin mamahigit sa 20 trucks sa City Hall para sa mabilis na deployment. Pinayuhan na rin ng CDRRMC ang lahat ng mga residente na patuloy na mag-monitor para malaman kung ano ang mga dapat gawin. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Yung klase naman sa pre at elementary school dyan sa Surigao City, mga kasama, suspendido na rin ho dahil sa bagyong Pablo. Kasama natin sa Balita Live, Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Suspendido na ang klase sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa preschool at elementarya dito sa Surigao City. Ito'y matapos itinaas ang signal number 1 sa bagyong Pablo. Ayon kay Surigao City Mayor Ernesto Matugas, matapos inirekomenda ng pag-asang signal number 1, kaya kaninang madaling araw, sinuspende na niya ang klase sa mga estudyante sa preschool at elementarya. Ngayong alas 9 ng umaga, nakatakdang magsagawa ng meeting ang City Disaster Risk Reduction Management Council bilang paghahanda sa pagdating ng bagyo. Samantalang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Surigao del Norte ay sunod-sunod na meeting ang sinagawa simula pa noong Sabado hanggang kagabi sa umuno ni Provincial Administrator Attorney Premolito Plaza. Kahapon, ang ilang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ay nagtipon na rin sa pagsasagawa ng plano kung anong gagawin sa pagdating ng bagyo. Ayon naman kay Ms. Rosemary Catelo ng Provincial Social Welfare and Development Office, naka-standby na ang 3,000 food packs na ipamimigay sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng bagyo. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Lalawigan naman ang Capiz, todo paghahanda sa bagyong Pablo. Kasama natin sa Balita Live, Michelle Oropio ng RMN Rojas. Tatak, RMN Report. Nanawagan na ang gobernador ng lalawigan ng Capiz sa mga mamamayan na umalerto sa nakambang pagpasok ng bagyong si Pablo sa Panay Island. Ayon kay Governor Vic Tanco, mas mabuting habang maaga pa ay maging handa ang lahat dahil lubhang malakas ang naturang bagyo. Pinayuhan ito ang mga nakatira malapit sa baybayin at kabukiran na tumungo sa mga designated evacuation centers. Kahapon pa naka-alerto na ang lahat ng miyembro at volunteers ng PDRRMC at MDRRMC sa peligrong dulot ng bagyo, lalo na sa baha at landslide.
Simula rin mamayang hapon nag-standby ng grupo kasama ang mga medical team sa mga lugar na kalimitang binabaha. Samantala, hiniring rin na maimbitahan sa isang meeting ang Pag-asa water forecasters upang personal na maipaabot ang concern ng media dahil sa kabiguang magbigay ng latest water forecast sa radyo sa tuwing tinatawagan. Nauna nang ipinaabot ng Pag-asa ang problema hinggil sa pagbawal sa mga ito na makapag-long distance sa national office dahilan upang madelay sila sa pagbibigay ng water bulletin bawat araw. Ngunit siniguro naman ng gobernador na kahit di makapag-forecast ang Pag-asa ay may direct contact naman sila sa NDRRMC at DILG para sa mas maagang ulat panahon. Kasama mo sa DYZ Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Dito sa Metro Manila naman tayo, ang storm surge ibinabala po ng Coast Guard. Kasama natin sa Vital Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa posibilidad ng pagkakaroon ng storm surge dahil sa lakas sa taglay ng bagyong Pablo. Dahil dito pinapayuhan din ng Coast Guard ang mga mangingisda na ilagay sa mas mataas at mas ligtas sa lugar ang kanilang mga bangka upang hindi masira habang binabayo ng bagyong Pablo ang kanilang lugar at magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Samantala, suspendido na rin ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga lugar na apektado ng bagyong Pablo. Maging ang mga passenger at cargo vessels sa mula dito sa Maynila patungo sa mga lugar apektado ng bagyo ay hindi na rin papayagang makapaglayag pa upang maiwasang abutan sila ng bagyo sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Payo pa ng Coast Guard na sundin ang kanilang direktiba upang maiwasan ang anuman sakuna sa karagatan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Hindi naman ho magsasawa ang NDRRMC na balaan yung mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Ito ang inahayag ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa interview ng RMN dahil na rin sa bantalang bagyong Pablo dun sa Visayas at Mindanao. Unang-una, yung ating mga kababayan na mangingisda dahil palapit na nagpalapit ito si Pablo. So, ibig sabihin nito ay masungit na ang panahon. Kaya paulit-ulit ang ating babala sa mga mangingisda na ipagpaliban muna ang mangingisda para hindi tayo madisgrasya. Maliban dito, inanawagan din si Ramos sa mga minero at sa Mount Diwata, Diwalwal na ihinto muna yung pagmimina dahil sa posibilidad ng landslide. Yung preparasyon natin dito sa Mount Diwata, Mount Diwalwal, na kung saan ito yung nandyan yung ating mga kababayan, mga minero, small time. Mga butas yan na kung saan yung butas, parang butas ng daga, ihinto mo na yung pagmimina dahil pag-uulan ay may posibilidad na mag-landslide. Kaya para maiwasan lang ang disgrasya, ipagpaliban muna ang pagmimina. Dahil yung mga tao natin, mga kababayan natin, baka nasa butas sila, ay may control dyan yung mga financier. Kaya umabot na yan sa barangay captain yung information. Nakalerto ngayon ang NDRRMC sa Visayas at Mindanao, ganyan din ang AFP upang magbigay ng tulong sa mga maapektuhan ng bagyong Pablo. Samantala, wala nang matatanggap na mga aumento sa sahod ang mga empleyado ng gobyerno sa taong 2013. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, ang aumento sa sahod ng government employees ay tinodo na ngayon hong taon alinsunod sa Salary Standardization Law. Ang paliwanag pa ni Balte, ang fourth tranche ng aumento sa ilalim ng SSLL o SSL ay ibinigay na ngayong taon kung saan ito na ang pinakahuli. Kung kahit wala na pong may bibigay pa ang gobyerno sa susunod na taon. Nilinaw naman nito na hindi lahat ng empleyado ng gobyerno ay makatatanggap ng PBB dahil ibinabase ito sa sipag nila sa trabaho at sa kanilang unit. Kumpiyansa si Albay Representative Edsel Lagman sa napapasaho sa kasalukuyang Kongreso ang kanyang kontrobersyal na panukalang batas sa RH Bill. Nabatid na magkakaroon ng luncheon meeting kay Pangulong Noynoy Aquino yung mga mambabatas mamaya sa palasyo upang magkaroon ng botohan sa RH Bill. Sa interview ng RMN kay Lagman, masaya ito sa ginagawang hakbang ni Pangulong Aquino upang maitulak ng RH Bill sa Kongreso. Kasabay nito ay pumalag naman si Lagman sa payag ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles na pinapressure ng Malacanang mga mambabatas kung saan hindi i-release ang kanilang PDAF o yung Priority Development Assistance Fund kung hindi sila boboto pabor sa panukalang batas. Ayon kay Lagman, naniniwala ito na boboto ang mga kapwa nito mambabatas batay sa kanilang konsensya at walang kanilang pananaw. Sino ba ang unang nagbigay ng pressure? Hindi ba si Bishop Arguelles nang tinakot niya yung mga mambabatas na hindi sila susuportahan ng mga Catholics kung sila ay boboto
in favor of the RH bill. Pero palagay ko, yung mga mambabatas ay hindi naman madadala sa pananakot o sa pressure. Sila ay boboto, susog sa kanilang konsensya, at susog din sa kagustuhan ng kanilang mga constituents na matagal na nagsabi na isabatas na ang RH bill. Si Albay Representative Edsel Lagman sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mga kandidato sa dalawang bayan sa unang distrito ng Maguindanao lumagda sa Peace Covenant. Kasama natin sa Balita Live para sa Mission 2013, Daisy Mangod, RMN Cotabato. RMN Report. Nauna nang lumagda sa Peace Covenant ang mga magkakatunggaling kandidato sa 2013 midterm election sa dalawang mga bayan sa unang distrito ng Maguindanao. Ito ay ang mga kandidato mula sa bayan ng Buldon at Barira. Pasimuno sa Peace Covenant signing ang 37th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Joel Abregana na nakabase sa bayan ng Parang. Layunin nito na matiyak na maging mapayapa, maayos at kapanipaniwala ang halalan sa naturang mga bayan. Nanumpa sa banal na Quran ang mga kandidato na susundin ang nilalaman ng covenant na hindi gagawa ng dahas o anumang hakbang na masama para lang manalo. Ikinatuwa naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ARMM, ang naturang hakbang ng militar. Ayon kay Father David Procalya, Chair ng PPCRVA-RMM, magandang simula ang Peace Covenant signing para sa mapayapa, malinis at matagumpay na halalan sa 2013. Umaasa na lamang si Father Procalya na susundin isa sa katuparan at igalang ng mga kandidato ang nilalaman ng Peace Covenant. Sa loob ng linggong ito ay ilulunsad naman ang Peace Covenant signing sa pagitan ng mga magkakalabang kandidato sa mga bayan ng Matanog, Parang, Sultan Mastura at Sultan Kudarat, pawang nasa unang distrito ng Maguindanao. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Mga kasama, sumalang po sa pagsasanay ang mga rubber tree grower sa Puerto Princesa, Palawan. Pinaunahan ng Regional Focal Person on Rubber ng Department of Agriculture ang Rubber Plantation Training 2 na isinagawa sa Victoriano J. Rodriguez Hall ng Gusaling, Kapitolyo. Dinalo ito ng mga nagtatanim ng puno ng goma mula sa munisipyo ng Aburlan, Nara, Sofronio Española, Brooks Point, Quezon, Rizal, Balabac, Rojas, San Vicente at El Nido. RMN News Abroad. Sa Japan, umakyat na sa 8 yung kumpirmadong patay. Makarang gumuho yung isang bahagi ng highway tunnel doon. Karamihan sa mga biktima ay sakay ng 3 sasakyan na natrap at nasunog sa pagguho ng Sasago Tunnel. Sa inisyal na ulat, 5 sunog na bangkay ang natagpuan sa isang rental van habang nasaway rin ang driver ng isang truck at 2 pang bangkay ang natagpuan sa isang sasakyan. Nabalit na mahigit 20 sasakyan ang dumadaan ho sa tunnel nang ito'y mag-collapse, pero marami ay nailigtas yung sarili. Ang Sasago Tunnel ay nasa Cho Expressway na isang pangunahing lansangan na nagdurugtong sa Tokyo at lungsod ng Nagoya. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes, Desyembre 3, 2012 na ho tayo. Sa mga taga-Surigao ay susunod na dyan sinakasamang Gate 2 at John Estanyo sa RMN News Diretso, Balitang Surigao sa numero 1 DXRS 918. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña at Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan ho na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide.